Okay. Isa sa mga problema, halimbawa, pag nagpapasa ng ordinansa, sometimes kasi yung, alam nyo, credit should be given where credit is due, di ba? So, isa hong problema, halimbawa, kung ako ang author ng bill, ng ordinansa pala, rather, pinasa ko sa regarding peace, ang nilagay kong ordinansa, pinasa ko sa chairwoman, Kagawad May na chairman ng Peace and Order. Kung pumasa ho siya, kanina ho mapupunta yung credit, no? Sa author or sa sponsor. Alam ko ho na pagkatapos ho, pag yung finished product, wala na ho doon, no? Number na lang ng ordinansa na doon, Pero, can we say na ako yung author and can Kagawad May say na ako yung nag-sponsor? Kung ikaw ang author, you will always remain to be the author of the ordinance. Kaya lang ang pag na-refer na sa committee, yung committee na nagre-report. Ordinarily, dapat ilagay mo rin yung author, tapos ilalagay mo yung committee reporting para kasama na kayo, para bigyan ng respeto naman yung gumawa ng ordinansa. Yes. Pero Kagsmuch, si Kapitan na magpapasa kay Kagawad May. Hindi ikaw po yung director magpapasa sa kanya. Isa sa mga problema, Kap, ng mga hagawad, halimbawa, tinatanong din ako na, okay, naghain ako, nagsulat pala ako ng ordinansa. Ano na bang next step na magagawin? Ang alam ko, sa amin, dati practice namin, sasabit mo kay SEC bago mag-session. Ika-calendar ni SEC, and then, kung kailan pag-uusapan sa session, i-refer na sa first reading sa committee. Ganun ho yung Vice, tsaka Kap, no? So, sa mga hagawad na gusto hindi naman sa session pinapasa yan, tapos sasabihin, basahin mo. I-SEC muna. And then, ika-calendar na lang yan sa order ng business. Tama po yun, Kagsmuch. Ayan po. And speaking of order of business, Kagsmuch, ito po ay napapiawan din po natin last episode. At yun nga po, katulad po nung sa ating po first segment, in the interest of time, ipopost din po natin itong buong order of business na maaari po ninyong pagbatayan, mga kabarangay, sa ating pong Facebook page. Kaya abangan nyo po yan. At diretso ko na po, Kags, sa atin pong questions. Ito po, Vice, madalas pong pinag-aawayan sa ating pong barangay ang issue po sa attendance. Matanong ko lamang po, Vice, sa city po ba, ilan po yung absences para bago po matanggal sa pwesto? At sa barangay naman po, ilan din po? Sa City Council, 4 consecutive absences nang walang valid reason, pwede mo nang i-refer yung i-file yung kaso sa Ethics Committee para bigyan ng hearing at parusa yung absentee na membro ng konseho. Okay. Kap, ito, may tanong ako sa inyo. Halimbawa, kagawad mo ako. What do you deem as an excusable absence? Ano ba ang excuse sa'yo kung mag-a-absent ako sa session? Halimbawa, sabihin ko sa letter ko o kaya tinext ko na lang po sa inyo na may lakad ako, may inuman ako mamaya, pwede bang wala ako session? Hindi ba pwede yun? Actually, natakal na natin to, Kagsmuch. May mga bagay na parang sa lupon din yan. Hindi ka pwedeng hindi umattend nung hearing mo nang basta-basta, nang walang dahilan. Una, namatayan. Pangalawa, ikaw ay may sakit. Okay? Yan yung mga, or you're physically out of the town, out of the country. Yung talagang hindi ka makakarating.